Um, Paano kung yung taong nagturo sa atin na mahalin ang ating mga kaaway, yung mismong pinakadakilang simbolo ng pag-ibig at pagpapatawad sa buong kasaysayan, ay siya ring nagbigay ng pinakanakakagimbal na mga babala tungkol sa, alam mo yun, sa isang walang hanggang parusa. Oo nga no, parang kapag inisip mo, medyo nakakagulat talaga yung contrast na yun. 'Di ba? Kaya welcome sa isa namang masinsinang talakayan natin. Ngayon, para sa iyo na nakikinig, hihimayin natin ang isang study guide na nakatutok mismo sa mga salita ni Jesus tungkol sa impyerno. Isang napakabigat na topic. Sobrang bigat. Kaya gusto naming maging malinaw agad yung direksyon natin para sa iyo. Hindi tayo nandito para manakot. At hindi rin tayo nandito para manghusga ng sino man. Ang misyon natin ngayon ay intindihin yung materyales na ito ng walang pagiging defensibo. Tama yan. Kumbaga, ano ba talaga ang sinasabi ng teksto at bakit binigyan ng ganitong kabigat na pansin yung topic na ito? Marahil nagtataka ka kung bakit ang isang pananampalatayang nakasentro sa pag-ibig, may konsepto ng impyerno. At bilang mga mag-aaral ng kasaysayan at teolohiya, sa talakayang ito ang layunin natin ay tanggalin muna yung sarili nating emosyon. Kasi pagdating sa paksang ito, madalas nagiging malabo yung paningin natin eh. Oh, nagiging reaktibo tayo. Exactly. Nagiging reaktibo tayo dahil napakasensitibo ng konsepto. Kaya susuriin natin kung ano ba talaga yung makasulat sa orihinal na mga tala. Titingnan natin yung mga mekanismo sa likod ng mga babalang ito at susubukan nating intindihin kung bakit nga ba may ganitong katuruan. Pero bago pa man tayo tumalon doon sa mga imahe ng apoy at pagdurusa, kailangan muna nating harapin yung malaking elepante sa kwarto. Yung elephant in the room natin? Oh, alam naman natin na sa panahon natin ngayon, yung pag-uusap tungkol sa impyerno ay parang, ewan ko, parang bawal na paksa. Hindi siya politically correct, di ba? Hindi na siya katanggap-tanggap sa modernong lipunan. Correct. Gusto nating isipin ang isang universo kung saan lahat ay mapupunta sa isang magandang lugar ano man ang mangyari. Kaya yung laging tanong na pumapasok sa isip mo siguro, kung ang Diyos ay puro pag-ibig, bakit may parusa? At dyan na nagkakaroon ng matinding disconnect. Para maintindihan yung konsepto ng impyerno mula sa pananaw ng source natin, kailangan nating balikan yung dalawang pangunahing katangian ng Diyos. Ano yung dalawang yon? Madalas kasi natin itong makalimutan dahil hindi nga komportableng pag-usapan. Ang una ay yung kanyang kabanalan o holiness. Okay, holiness. At ang pangalawa ay yung kanyang katarungan o justice. Kung aalisin mo yung dalawan ito, talagang hindi magkakaroon ng saysay yung konsepto ng impyerno. Usapan muna natin yung tungkol sa kabanalan kasi pansin ko dito madalas nagkakaroon ng maling akala yung mga tao. Dati kasi, at kapag iniisip ko yung kasalanan at kabanalan, iniisip ko ito na parang isang patak ng tinta sa isang baso ng malinis na tubig. Yung madudumihan yung tubig, pero nandun pa rin. Oo, parang ganun. Pero habang binabasa ko itong materyales natin, na-realize ko na parang hindi sapat na paglalarawan yun sa bigat ng hinihingi ng teksto. Paanong hindi sapat? Kasi kung titignan natin yung antas ng kadalisayan o yung infinite purity na tinutukoy dito, mas akma siguro yung konsepto ng absolute vacuum sa siyensya. Oh wait, napakagandang anggulo niyan. Paano mo ikokonekta yung absolute vacuum sa ideya ng kabanalan ayon sa teksto natin? Bali ganito, kapag mayroong kang perfect vacuum sa loob ng isang lab experiment, ibig sabihin walang kahit anong matter o hangin sa loob nito. Dalisay itong walang laman. Oo, literal na empty space. Tapos, kung magpapasok ka ng kahit isang microscopic na alikabok doon, hindi lang nito basta dudumihan yung vacuum. Sisirain nito yung mismong vacuum. Exactly. Sisirain nito yung buong kalikasan ng vacuum. Wala na yung perfect vacuum sa sandaling may pumasok na dumi. Sa parehong paraan, ipinapaliwanag ng gabay natin na ang kasalanan, kahit gaano pa man kaliit sa paningin nating mga tao, ay isang direktang atake na sumisira sa kalikasan ng walang hanggang kabanalan ng Diyos. Grabe yung bigat kapag inisip mo ng ganyan. 'Di ba?
Hindi ito simpleng pagkakamali lang na pwedeng ngitiin at palampasin. Tumpak yung paglalarawan mo sa bigat nung sitwasyon. At yan mismo yung dahilan kung bakit binibigyang diin nung teksto na ang kasalanan ay isang matinding opensa. Hindi nakadepende ang bigat nung kasalanan sa kung ano ang ginawa mo, kundi kung kanino mo ito ginawa. So yung object ng opensa yung mahalaga. Oo, dahil yung opensa ay ginawa laban sa isang walang hanggang at perpektong nilalang, ang bigat nito ay nagiging walang hanggan din. Makes sense. Sinasabi pa nga sa ating study guide na kung talagang nauunawaan lang ng utak ng tao kung gaano kalala yung paglabag sa perpektong kabanalang ito, Ano daw mangyayari? ang magiging tanong natin ay hindi na bakit may parusa. Ang magiging tanong natin ay bakit hindi pa tayo pinarusahan at nililipol lahat ngayon din. Hala, nakakabigla yung shift ng perspective na yon. Imbes na isipin natin na parang ang lupit naman ng Diyos, ang sinasabi nung source ang pagkamangha dapat natin ay nakatuon sa kung bakit buhay pa tayo. Oo, doon papasok yung awa niya. At dito napapasok yung pangalawang katangian na binanggit mo kanina, yung katarungan or justice. Kung ganun kabigat yung ofensa, hinihingi ng perfect justice ang perfect penalty. Correct? Ibig sabihin, ang Diyos ay ganap na patas, tahing yung awa at pag-ibig lang niya ang dahilan kung bakit may palugit pa tayo, kung bakit hindi pa niya pinaparusahan ang lahat ngayon. Naikonekta mo ng maayos yung dalawang punto. Kasi kung ang Diyos ay perpektong makatarungan, hindi niya pwedeng basta-basta na lang walisin sa ilalim ng rug yung malakasalanan ng tao dahil lang mahal niya tayo. Oo nga naman. Isipin mo na lang ito para sa iyo na nakikinig sa konteksto ng isang sistema ng hustisya. Parang siya ay isang perpektong huwes sa korte. Okay, isang judge. Oo, kahit gaano ka pa kamahal ng huwes, kahit anak ka pa niya, kung nakuha ka ng mabigat na krimen na napatunayan, kailangan niyang ipataw yung parusa. Kasi iyon yung hinihingi ng batas at ng katarungan. Kung hindi, magiging corrupt siyang judge. Exactly. Kung papalayain ka niya ng walang parusa, siya ay magiging tiwaling huwes. Kaya ayon sa source, ang parusang itinakda sa impyerno ay hindi itinuturing na too harsh o sobrang lupit, kundi isang tumpak at angkop na kabayaran sa paningin ng perpektong katarungan. Naiintindihan ko na yung logic ng infinite justice. Pero alam mo, kahit na naiintindihan ko iyon, dito ako medyo nagkakaroon ng cognitive dissonance. Paanong dissonance? Kasi kung babalikan natin yung salita ng Diyos at itong pananampalatayang nakasentro sa pag-ibig, bakit natin nakikita na ang mismong taong kilala sa pagiging maawain, si Jesus? 'Di ba yung laging nagpapatawad at nagtuturo na ibigin mo ang iyong kaaway, bakit siya yung may pinakamaraming sinabi tungkol sa impyerno sa buong Biblia? Isang napakagandang katanungan yan. 'Di ba? Bakit siya ang nagbabala ng ganito katindi? Hindi ba't nakakapagtaka iyon? Parang sumasalungat ito sa imahin niya bilang maawain. Ito yung isa sa mga pinakamasidi at pinakamahalagang punto sa pag-aaral natin. Kasi sa unang tingin, mukha ngang out of character kay Jesus. Oo, parang hindi fit sa branding niya, kumbaga. Pero kung susuriin natin yung pinakapundasyon ng materyales, perpektong akma ito sa posisyon niya. Bilang anak ng Diyos, si Jesus lang ang may pinakamalinaw at buong pag-unawa sa realidad ng impyerno. Nakikita niya ito hindi bilang isang metaphorical na ideya o pilosopiya para takutin ng mga tao. Nakikita niya ito bilang isang malagim na destinasyon na totoong nag-aabang. Tama. Alam mo, kapag naiisip ko yan, naalala ko tuloy yung comparison natin sa isang matapat na doktor. O paano yung sa doktor? Isipin mo, pumunta ka sa ospital, nagpa-check up ka, at nakita ng doktor sa mga test mo na may malalakang sakit. Ang isang doktor na walang pakialam sa'yo, baka bigyan ka lang ng painkiller tapos sasabihin sa'yong magiging okay din ang lahat para lang mapauwi ka at hindi masira yung araw mo. Oo, yung ayaw lang ng conflict. Correct. Pero ang doktor na talagang nagmamalasakit sa'yo, yung totoong gusto kang mabuhay, kahit alam niyang iiyak ka, kahit alam niyang guguho ang mundo mo sa ibabalita niya, sasabihin niya sa'yo ng diretso sa muka. Sasabihin niya may malubha kang sakit at kung hindi natin gagamutin ito, mamamatay ka. Grabe, oo nga.
Kaya yung pagsasabi ng isang nakakatakot na katotohanan ay hindi pananakot lang. Ito pala yung pinakamataas na uri ng pagmamalasakit. Isang napakaangkop at malinaw na analohiya niyan. Ganoon mismo yung ipinapaliwanag sa notes natin tungkol sa naging motibo ni Jesus. Kaya pala siya nagsasalita ng ganon. Oo, yung mga babala niya, kahit gaano pa kabigat o nakakagimbal, naguugat ito sa kanyang matinding kompasyon o pagmamalasakit. Nagsasalita siya ng ganoon kadiretsyo para bigyan ng pagkakataong makaiwas yung mga tao sa paparating na kapahamakan. Wow! At bukod dyan, may idinagdag pang isang nakakagulat na detalye yung teksto na madalas natin makaligtaan. Alam ko yan. Binanggit ito sa ating gabay mula sa Aklat ng Mateo, Kabanata 25. Ano yung sabi doon? Nakasulat doon na yung walang hanggang apoy ay orihinal na nilikha, hindi para sa mga tao. Nilikha ito bilang parusa para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ibig sabihin, kapag tiningnan natin ang malaking larawan, hindi pala tayong mga tao ang orihinal na target audience ng lugar na iyon. Eksakto, yung impyerno ay gilawa bilang parusa sa pang-unibersang pagrerebelde ng dyablo laban sa Diyos. Ngunit ang malaking trahedya dito, ayon sa materyales natin, ay kung pipiliin ng mga tao na tumanggi sa pamamaraan ng Diyos. At mas pipiling sumunod sa mga yapak ng pagrerebelde ng dyablo. Tama. Kung ganoon ang pipiliin nila, mararanasan din nila yung parehong walang hanggang parusa na inihanda para doon. Kaya makikita mo kung bakit ganoon na lang kadesperado at katindi ang pagnanais ni Jesus na magbigay ng babala. Napakabigat ng kaisipang iyan. So, ngayong alam na natin na ang babalang ito ay ginawa out of love, pumunta tayo sa mismong paglalarawan ng lugar. Ano ba talaga ang hitsura ng iniiwasan natin dito? Medyo graphic yung mga descriptions dito Oo nga ayon sa aklat ng Marcos, gumamit si Jesus ng napakatingkad na detalye. Sabi niya doon, ito ay lugar kung saan ang apoy ay hindi namamatay at ang uod nila ay hindi namamatay. Yung worm that does not die. Oo. Pumasok tayo sa isang malaking debate dito. Metafora lang ba ito? Ibig kong sabihin, baka ito na law yung pinakamalalang bagay na naisip ng tao noong unang panahon para ilarawan ng pagdudurusa ng pagiging hiwalay sa Diyos? Hinirat din yan at sinuri ng maigi ng ating materyales. Totoong may mga iskolar at teologo na nagsasabing ang apoy ay isang talinghaga o metapora lamang para ilarawan yung matinding lungkot at sakit ng pagiging ganap na hiwalay sa presensya ng Diyos. Pero ano yung stand ng source natin? Mariing inumungungahi ng ating teksto na mas matimbang yung ebidensya na hindi lang ito basta metapora. Bakit? Dahil higit sa 20 beses binanggit ang apoy ng impyerno sa bagong tipan lamang. 20 beses? Oo, kapag ang isang partikular na salita o paglalarawan ay inulit-ulit sa ganoong karaming pagkakataon, lalo na mula mismo sa mga salita ni Jesus, ipinapahiwatig ng teksto na dapat natin itong seryosohin bilang isang literal na realidad. Wait, teka, binanggit mo yung salitang Gehenna sa mga notes natin kanina. Narinig ko na yan dati, pero madalas iniisip natin na isa itong, alam mo yun, mystical na lugar sa kabilang buhay, siguro sa ilalim ng lupa. Oo, ganyan yung common misconception. Pero ayon sa binabasa natin, totoo daw itong pisikal na lugar sa mapa ng Jerusalem noong panahon ni Jesus. Tama ba? Tama ang pagkakaintindi mo doon. Napakahalaga nung historical na kontekstong yan para maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga tao noon. Kapag nakikinig ang mga tao nung panahon ni Jesus at binanggit niya ang Gehenna, alam agad nila kung ano iyon. Ano ba talaga yon? Ang Gehenna o lambak ng hinom ay nasa labas lang ng mga pader ng lungsod ng Jerusalem. Nung panahon na iyon, isa itong literal na tambakan ng basura. Tambakan ng basura. Grabe. Oo, la dump site. Itinatapon doon hindi lang yung mga pang-araw-araw na dumi, kundi pati na rin yung mga bangkay ng mga kriminal at mga patay na hayop na walang nagaangkin. Yak! Tapos, dahil tambakan ito,
patuloy itong sinusunog upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at mabahong amoy. Kaya palaging may nagliliyab na apoy doon. At dahil palaging may mga nabubulok na bagay, palaging may mga uod o maggots. Kaya pala, nang binanggit ni Jesus ang Gehenna, may malinaw at nakakadiring visual agad na pumasok sa isip ng mga nakikinig sa kanya. Amoy pa lang, alam na nila kung gaano kasama yung lugar na iyon. Isang lugar na walang patid yung pagkabulok at pagkasunog. Eksakto. Pero teka, paano natin ikukonekta yung nakakakilabot na ideya ng uod na hindi namamatay sa kalagayan ng kaluluwa ng isang tao? Paano ba ito gumagana? Dito papasok yung pinakamalalim na pagsusuri ng ating source. Ipinapaliwanag dito na ang apoy ay sumisimbolo sa external torment o panlabas na paghihirap. Okay, panlabas. Ngunit ang mas nakakagimbal ay yung uod na sumisimbolo sa internal torment o panloob na paghihirap. Literal man yung apoy o metapora, idiniin ng teksto na ang pinakamahalagang kailangan mong maintindihan ay ito. Ang impyerno ay isang lugar ng conscious suffering, isang gising na pagdurusan na walang katapusan. Conscious suffering. Alam mo, gusto kong himayin natin yung konsepto ng internal torment na iyan. I-apply natin ito sa psychology natin ngayon. Para sa iyo na nakikinig. Sige, paano natin ia-apply? Isipin mo yung pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay. Yung nagawa mong kasalanan na hanggang ngayon, kapag naaalala mo, hindi ka makatulog sa gabi. Dahil sa matinding pagsisisi at pag-uusig ng budi. Ouch! Ang sakit niya na. Tapos i-multiply mo yon ng walang hanggan, na walang kahit anong distraction. Kasi dito sa mundo natin ngayon, di ba pag nalulungkot tayo o inuusig ng konsensya, pwede tayong manood ng Netflix, mag-scroll sa social media para ma-distract, o kaya matulog para makalimutang pansamantala. Oo, maraming cop-out sa totoong buhay. Pero sa inilalarawan dito, walang ganoon. Yung uod na hindi namamatay, yun pala yung konsensya mo mismo na uubos sa'yo dahil buong-buo mong alam na ikaw mismo ang pumili ng destinasyon mo at hindi mo na ito mababago kahit kailan. Ibang klase ng psychological horror yun. Isang napakatinding paglalarawan yan at yan talaga yung bigat na nais iparating nung babala. Yung kawalan ng kakayahang takasan ng sarili mong isipan, yung sarili mong mga desisyon na sadyang naglayo sa iyo sa presensya at pag-ibig ng Diyos. Ang bigat? Yan ang pinakamasakit na aspeto ng impyerno ayon sa mga paliwanag sa ating study guide, ang lubos na pagkawalay. At upang mas lalong maintindihan mo ang bigat nitong conscious suffering na ito at yung kawalan ng ikalawang pagkakataon na pinag-uusapan natin, susuriin natin yung pinakadetalyadong kwento ni Jesus tungkol dito. Yung sikat na kwento. Ang kwento ng mayaman at ni Lazaro na matatagpuan sa aklat ng Lucas. Ito yung maituturing natin na ultimate case study sa ating talakayan. Walang ibang kwento sa Biblia na nagbibigay ng ganito karaming detalye tungkol sa kabilang buhay. Ikwento natin ng maigi at i-visualize mo habang nakikinig ka. May isang mayamang lalaki. Wala siyang ibinigay na pangalan sa kwento, pero inilarawan ng husto ang kanyang yaman at status sa lipunan. Napakayaman niya. Sobra. Nakasuot siya ng tinakamagarang damit, mga telang lino at kulay ube na noong panahon na iyon ay napakamahal at sinusuot lang ng mga dugong bughaw. Namumuhay siya sa luho at karangyaan araw-araw. Araw-araw may party. Oo. Pero sa mismong labas ng kanyang naglalakihang gate, nakahiga ang isang pulubi. Si Lazaro. Puno ng sugat ang katawan niya, malamang hindi na siya makatayo. Dumarating pa yung mga asong kalye para sikatin ang mga sugat niya at ang taning pangarap lang ni Lazaro araw-araw ay ang makakain ng mga mumong nahuhulog mula sa mesa ng mayaman. Isang napakatinding paglalarawan ng pagkakaiba ng kanilang kalagayan sa buhay. Ang isa ay mayroong lahat, habang ang isa ay wala kahit na ano. Pero dumating yung araw na hindi nila maiiwasan pareho silang namatay. At doon sa kabilang buhay, biglang nag-iba ang tadhana nila. Nagka-plot twist.
Isang malaking plot twist, si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, isang lugar ng ginhawa at kapayapaan na matagal na niyang inaasam. Ang mayaman naman, napunta sa Hades, sa impyerno, kung saan siya ay nagdurusa sa gitna ng apoy. Mula sa napaka-contrasting kwentong ito, hinimay ng ating source ang tatlong nakakagulat na theological truths o katotohanan na ganap na bumabaliktad sa mga karaniwang inaakala ng mga tao tungkol sa kabilang buhay. Ano yung unang truth? Unang-una, tulad ng masinsinan natin tinalakay kanina, yung conscious suffering. Sa kwento, ang mayaman ay hindi naging abo pagkatapos niyang mamatay. Hindi siya nawala ng ulirat o bumalik sa kawalan. Buhay na buhay ang pakiramdam niya? Oo, nakakaramdam siya ng matinding uhaw at sakit sa gitna ng apoy hanggang sa napasigaw siya kay Abraham na utusan sana si Lazaro na isawsaw man lang ang dulo ng daliri nito sa tubig para palamigin ang kanyang dila. Grabe ang pinapahiwatig niyan, lalo na kapag na-realize mo yung sitwasyon. Mula sa isang taong nagpapakasasa sa pinakamasarap na alak araw-araw ng walang limitasyon, humantong siya sa pamamalimos ng kahit isang tatak lang ng tubig. At kanino pa siya namalimos, di ba? Mula sa dulo ng daliri ng taong dati ay tinitingnan niya ng mababa at binabaliwala sa labas ng gate niya. Makikita mo rito na kahit sa kabilang buhay, inuutusan pa rin niya si Lazaro na parang utusan niya. Ang bigat nung pisikal at mental na pagdurusan na yun. Ano naman yung ikalawang katotohanan mula rito? Ang ikalawa ay ang kawalan ng pagtakas o no escape. Sumagot si Abraham sa mayaman, pero ang sagot niya ay nagpatibay sa isa pang malagim na realidad. Anong sagot niya? Sinabi ni Abraham na may isang huge gulf o napakalaking bangin at agwat na itinakda sa pagitan nila. Walang sino man mula sa lugar ng ginhawa ang maaring tumawid patungo sa impyerno kahit pa gusto nilang tumulong. At walang makakatawid pabalik. Tama. Walang sino man mula sa impyerno ang maaring tumawid patungo sa kanila para makatakas. Ibig sabihin nito, ang desisyon at kalagayan sa kabilang buhay ay pinal. Pagkalagpas sa pintuan ng kamatayan, tapos na ang panahon ng grasya. Wala ng second chance. Ang pinalidad niyan ay mahirap lunukin. Ibang level ng kawalan ng pag-asa, yung alam mong final na, yung desisyon at wala ka nang magagawa. Kapag narinig mo na sarado na ang pinto, tapos na talaga. Wala nang bawian. Pero may isa pang nakakagulat na detalye doon sa pag-uusap nila. Nang malaman ng mayaman na hindi na siya makakaalis, bigla siyang nagka-interes na tulungan ang ibang tao. At dito na papasok yung ikatlong katotohanan. Tama, ito yung pag-alala sa nakaraan. Ang mga tao sa impyerno ay hindi nakakalimot. Nananatiling buo ang kanilang alaala at nakakagulat man, may pakialam pa rin sila sa mga taong buhay pa sa lupa. Naalala niya pamilya niya eh. Oo, nakiusap ang mayaman kay Abraham. Sabi niya, kung ganun po, ipadala niyo na lang si Lazaro sa bahay ng tatay ko. May 5 pa akong kapatid. Babalaan sana niya sila tungkol dito para hindi sila mapunta sa napakasamang lugar na ito. At dito ko gustong ipasok yung malaking katanungan, yung pushback na siguradong tumatakbo sa isip mo ngayon habang nakikinig. Nakakabigla na ang sagot ni Abraham sa napakasimpleng pakiusap na ito ay isang matigas na hindi. Oo, in-expect mo papayag siya, di ba? Bakit niya ipagkakait iyon? Kung iisipin natin sa logika nating mga tao, kung may babangon mula sa mga patay, isang malaking himala yon. Paniguradong magugulat yung mga kapatid niya, maniniwala sila at magbabago ng buhay, tama? Wala nang mas matibay pang ebidensya kesa doon. Iyan din mismo ang iniisip ng mayamang lalaki sa kwento. Akala niya kulang lang sa ebidensya ang mga kapatid niya, kaya sila nagkakasala. Pero ibinibigay ng ating materyales yung matalim at diretsong sagot ni Abraham na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng puso ng tao. Paano niya sinagot? Sabi ni Abraham, ang salita ng Diyos, ang mga isinulat nila Moises at ng mga propeta, ay nasa kanila at nagbibigay na ng malinaw na babala. Hayaan mong pakinggan nila iyon. Binabalik niya sa written word. Oo, at nang igiit ng mayaman na magbabago lang sila kapag nakakita ng taong bumangon sa mga patay, ang pinala na sagot ni Abraham ay nagdadala ng mabigat na katotohanan. Sabi niya, kung hindi sila makikinig sa kasulatan,
hindi rin sila makukumbinsi kahit may bumalik pa mula sa mga patay. Wow! Kailangan nating himayin yan dahil napakalalim yan. Ang sinasabi pala ng kwento, ang problema ay hindi ang kakulangan ng ebidensya. Madalas nating isipin, kung makakita lang ako ng milagro o kung may magpakita lang na multo na galing sa kabilang buhay, maniniwala na ako at magbabago. Palusot lang pala yon. Ayaw mong bitawan ng komportable mong buhay, hahanapan mo pa rin ang palusot ang kahit anong himala. Sasabihin mo sigurong, baka guni-guni ko lang yon, o baka may nakain lang ako masama, o kaya baka may scientific explanation yan. Tumpak na tumpak yan. Kung ang puso ay matigas at ayaw magpasalalim sa pamamahala ng Diyos, walang himala na magiging sapat. Ipinapakita nito na sapat na ang babala at katotohanang ibinigay ng Diyos sa kanyang salita upang maiwasan ng sino man ang ganitong kapalaran. Hindi na kailangan ng extra magic. Oo, hindi na kailangan ng mga nakakagimbal na visual evidence para lang patunayan ng isang bagay na malinaw ng isinulat para gabayan tayo. Kaya anong mapapala natin sa lahat ng ito? Bakit mo dapat pag-isipan ang mga seryosong balang na ito na yon? Kumonekte tayo pabalik sa iyo na nakikinig at sa pang-araw-araw na buhay natin. Kung titingnan natin yung mayamang lalaki sa kwento, hindi naman sinabi na mamamatay tao siya o nagnakaw siya ng yaman niya eh. Wala namang binanggit na krimen niya. 'Di ba? Ang kasalanan niya ay naging manhid siya sa katotohanan at sa pangangailangan ng iba dahil napaligiran siya ng sarili niyang luho at comfort. Parang tayo minsan ngayon, mas madaling mag-scroll ng ilang oras sa social media, mas stress sa pagpaparami ng pera, o madistract sa mga nagtitrend sa internet kaysa harapin yung mabibigat at totoong tanong tungkol sa kung saan ba talaga tayo papunta. Ang dali kasing makalimat eh. Oo, kaya sa huling bahagi ng ating materyales, iniwan tayo sa isang katanungan na mismong si Jesus ang nagtanong sa aklat ng Marcos. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung makamit man niya ang buong mundo pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Ito yung pinakabuod at rurok ng ating masinsinang talakayan na yon. Ipinapakita ng paksang ito na ang tunay na halaga ng buhay ay wala sa material na kayamanan, sa dami ng followers, o sa katayuan sa lipunan na panandalian lamang. Pansamantala lang lahat yan. Tandaan natin, yung mayamang lalaki, nasaan niya ang lahat ng luho sa mundo. Pero sa huli, wala siyang nadala ni isang patak ng tubig. Ang tanging mananatili at hindi masisira ay ang iyong kaluluwa, ang totoong ikaw na patuloy na mabubuhay at mararanasan ang epekto ng iyong mga pagpili pagkatapos ng kamatayan. Yan ang realidad na pinapaiwasan sa atin, kaya napakabigat at gano'n na lang kaderecho ang mga salita ni Jesus. Ang babala ay naririyan, hindi para sirain ang buhay natin, kundi para iligtas tayo. Tama. At para tapusin ang ating malalim na pagsusuri ngayon, gusto naming mag-iwan ng isang nakakapukaw na kaisipan para sa iyo na pwedeng pag-isipan pagkatapos nitong talakayan natin. Balikan natin yung matigas na sagot ni Abraham na kahit ang isang himala, tulad ng isang taong bumangon mula sa mga patay, ay hindi sapat para baguhin ang matigas na puso kung ayaw talaga nitong makinig sa katotohanan. Ang hirap buwagin yan. Oo. Kaya pag-isipan mo ito, sa mundong ginagalawan natin ngayon, kung saan palagi tayong naghahanap at humihingi ng scientificong ebidensya at konkretong pruweba bago maniwala sa isang bagay, anong uri ng katibayan ang talagang kailangan natin para maniwala at magbago ng direksyon sa buhay kung ang pinakamalinaw na babala mula sa mismong lumikha at nagmamahal sa atin ay matagal nang nakalatag sa ating harapan? Minsan, ang katotohanan hinahanap natin ay hindi nagkukulang sa pruweba, tayo lang ang nagkukulang sa pagtanggap. Hanggang sa muli.